Yo, what's up mga alien? Nabasa na naman siguro sa title kung ano ang check natin ngayon. Ito na yung request nyo sa akin. Latest lang din to. Ito, City Reach Challenger Climb. So ito yung latest na version niya. Itong City Reach Challenger, meron tong nilabas last year, kung di ako nagkakamali, 2022. Pero ngayong taong 2023, naglabas ulit sila ng panibagong version. So ano nga ba yung kaibahan nito? Mamaya, discuss natin yan. Bago ko simulan to, kung gusto nyo bilhin to online sa Shopee, nandyan yung link sa video description. Kung medyo malayo kayo, nasa Luzon, Visayas, Mindanao, or nasa kabilang galaxy kayo, may di-deliver to sa inyo. Order nyo lang sa baba mga alien, mga Shopee. Yan lang mga alien. Like, comment, share, and subscribe. Let's buy check dito kay City Reach Challenger Climb. So yung mga gustong umorder na to online, meron to sa Shopee and the TikTok. Nandyan yung link sa video description sa baba. So yung frame nito ay same pa rin, alloy 6061 yung ginamit. Yung size na binabuy check natin, itong kanyang seat tube, size 50 yan. And yung kanyang effective top tube ay size 53 cm. Yung stand over height naman, 720 mm. So yung taas niya, isang diretso, hindi siya yung pababang ganyan. Ito yung size na binabuy check natin, size 50. Kung di ako nagkakamali sa mga ganitong brand, pinakamalaki na yung 50. Bihirang-bihira ang 51 and 52. Yung decals niya dito, merong T-Reach. Pag ginawa ka natin, meron siya yung natatouch dyan. And dito naman sa gilid, yung mismong model, Challenger. Road bike, 700C, T-Reach. Nandito yung warning na walang tanga, mag-helmet ka kayo tulog ka, para gising mo, ride out ko na lang. Yung cable routing, naka full internal, dalawa sa right side, FD and RFD, ayan. And nandito sa kanan yung ating brake cable sa likod, itong black na to. Yung head tube, tingnan natin. Head tube ay tapered na rin yan, and yan yung logo ng T-Reach. Yung kulay nito, glossy, metallic silver, pero meron pa ito isang kulay na color black. Mamaya papakita ko sa inyo yung isa pang available na kulay. Dito kay Budget Buys Cavite. So yung kinis niya, mas makinis pa rin sa mga pagbumuka natin to. Ayan, kitang-kita dito. Wala siya ditong bakas ng kahapon na welding. So makinis ang magkakagawa dito kay T-Reach Challenger Climb. Lagay na ulang sa down tube ay meron, sa seat tube ay wala. Mas maganda sana kung meron din dito kasi nga maluwang pa naman to. Yung FD naman na ginamit dito ay is-match. Ayan, is-match yung ginamit, naka-clamp on siya dito. So, yung frame nito, hindi pa to yung mga latest lang na nilalabas din na naka-brace on na ito, naka-clamp on pa rin siya. Mamaya pag-uusapan natin, sasabihin ko sa inyo yung mga nabago dito na napansin ko. Karangset naman, 50, 34, 170mm, square taper pa rin siya dito. And para siyang may bash guard dito. Ayan, ito, parang plastic tong part na to. Yung chain naman na stock lang. Kadalasan ito yung mga Tech Power. Ayan, ito yung 10-speed na chain niya na stock. Yung RD ay dumaan dito. And dito plain lang siya. Yung RD naman na ginamit ay Smatch R10. Ayan, yung Smatch R10. Sa baba, tignan natin yung pulley niya. Ay, yung focus, ayan yung pulley niya, maliit lang. Dito naman tayo sa kanyang sprocket. Ang ginamit dito, doon nagkakamali, sunshine. Sugit pala, mali. Ayan, sugit pala yung ginamit sa kanyang sprocket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed. 11 ang pinakamaliit. 32 teeth naman yung pinakamalaki niya. Ayan, 11, 32 teeth, 10 speed, and kaset na rin yan. Yung hubs naman niya ay F. Kung doon nagkakamali, yan ay alloy, silveric, and formula yung meaning ng F na yan. So, correct me if I'm wrong, no? So, yung kanyang spokes naman, tingnan natin, stainless. 28 spokes, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 yung likod. Naka-prestable din siya dito. Double wall alloy ring. And yung kanyang gulong ay Kenda tires na rin yung ginamit. 700 by 25C. So napakaliit kasi ng 25C niyan. Hindi ko masyadong may pakita sa inyo. Nandito lang yan sa gilid-gilid. Ayan. Napakaliit nga, literal. Ayan. Parang ito yata. Hindi ko nagkakamali. Ayan. Ayan pala.
700 by 25C. So napakaliit lang pero kaya na rin yung ginamit dyan. Kung magtatanong naman kayo kung pwedeng lagyan to ng rim brake, mamaya pag-usapan natin yan. May slot doon. Pag-usapan natin mamaya yan. Sa likod naman, 160mm standard rotor, 6 volts quick release, and mechanical yung kanyang post mount dito. Seat post naman, 27.2 alloy na rin, and T-Reach na rin yung ginamit dito. Yung kanyang quick release ay Moser. Yung kanyang pedals naman, stock lang din to, alloy, pero ball bearing pa yung mga ganito. Dalawang adjustan ng kanyang upuan. Dito naman tayo sa kanyang saddle. Ang ginamit dito, T-Reach na rin. Malambot-lambot. Kung nagkakamali, ganito pa rin yung seat post or yung saddle na ginamit sa kanya last year. Yung fork naman ito, ay alloy na rin, and T-Reach yung ginamit. Ayan. T-Reach 700 Challenger yung nakalagay dito. Yung wheels sa unahan, same lang sa likod, naka-press sa bad. 28 ang spoke, stainless steel, and double wall alloy, and yung kanyang hubs, formula rin yan, alloy and silver na rin, 160mm rotor, 6 volts, and sa harap ay na-QR din or quick release. Medyo maliit lang to, tignan natin, mga nasa 60 to 70mm lang to, pero alloy na rin naman yan, and yung kanyang headset, kapag mga ganito, asahan muna, ball bearing niyang mga ganyan. Dito naman, alloy na rin to, 420mm yung drop bar niya, tubular type siya dito, ayan, mabilog. And yung kanyang brake and shifter naman ay Smash R10. So nagkita ulit kami ni Smash R10. So bago natin pag-usapan yung mga nabago sa kanya, kunin muna natin yung timbang nito. Okay, ito na yung timbang ni T-Reach Challenger Climb. Ayan, 3, 2, 1. Isang angat lang. Dahil hindi tayo naka-digital. Timbangan. Tingnan natin. Okay, 13 kg. Ayan. So yung bawat maliliit na yan ay 1, 10, 11, 12, 13. Ayan. Saktong 13 kg. Si T-Reach Challenger Climb na naka-disc brake. Okay, ngayon nakuha na natin yung timbang ni T-Reach Challenger Climb 2023. 13 kg naka-disc brake na yan. So kung nagtatanong kayo kung pwede itong gawing rim brake, nasa sa inyo, pero para sa akin yung kanyang rims. Ayan, kitang-kita na naman dito. Hindi siya yung para sa rim brake kasi gagas-gas yan. Wala siyang brake line dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa mga ganyang klaseng rims. Ayan, wala siyang brake line. Kung nalagyan mo yan dito, gagawin mo siyang rim brake, gagas-gas lang to, mamumuti yan pag nagtagal, no? So mas maganda, wag mo nang palitan, wag mo nang gawing rim brake, i-disc brake mo na lang kasi doon naman talaga siya ginawa pang disc brake. Para sa'yo, kung gusto mong gawing rim brake, mas maganda magpalit ka rin ng rim mo dito. So ayan, double wall alloy na naman yan, naka-presta valve na rin. So ano nga ba yung mga binago dito? So yung mga binago dito na napansin ko, unang-una ay yung kanyang decals and yung kanyang mga kulay ay nabago na. Ang pinakakilalang kulay ni T-Reach, kung doon kakamali, T-Reach Challenger, last year ay yung black and yung may pagka-blue. Ito, meron siyang white na nilabas. Alam ko meron pa itong parang kulay blue din, pero iba na yung kanyang decals. Yung decals dati dito ng T-Reach ay color black na talaga, ganyan-ganyan. Ito, meron siyang ganyan. Ayan, so unang nabago dito na napansin ko ay yung kanyang decals, ayan na yun. Dati may Challenger dito, nawala na, nilagay dito yung Challenger sa kanyang top tube. Ayan, dito naman tayo, ganun-ganun din, yung wiring nandito pa rin. So ano nga ba yung pangalawang napansin ko na nabago dito? Ang nabago dito ay yung decals din sa unahan, yung kanyang fork. Mas gumanda yung decals niya. Kasi dati parang isang black lang na ganyan dyan. Nagkaroon na nito. T-Reach Challenger. Ayan, nagkaroon ng pangalan dito. Para sa akin, mas umangas yung decals na ngayon. Mas gusto ko yung decals niya kaysa dun sa last year. Yung frame naman niya, feeling ko, yung frame nito and ibang parts niya ay same na same lang talaga nung nilabas na last year. So bukod doon, Smash pa rin naman yung ginamit sa kanya sa FDRD. Yung kanyang breather, ganyan na ganun pa rin. Yung kulay lang talaga ang nabago dito. And yung price nga pala,
Yung price nito dati ay 14,500 pesos nung na-bike check ko siya. 2x10 speed, halos lahat sa kanya ay ganyan na ganyan pa rin, decals lang. Ang presyo nito ngayong 2023 as of July, ngayong taon, yung SRP niya ay 14,999 or 15K, pero kung ikakash mo yan, 14,000 pesos or 13,999 pesos. Yan yung cash niya. Pero pag in-order mo yan online, alam ko may patong yan ng konti kasi alam mo na may dagdag sa shipping yan. Ito yung cash pickup na price niya. 14,000 pesos. So mas nagmura siya ng 500 pesos. Yung decals niya, yun yung binago sa kanya most, pero yung ibang parts ay yun lang talaga. Ganon na ganon pa rin. So yung na-bite ko, parang ito pa rin yun. Yung kulay lang talaga ang nagkaiba. So ulitin ko, yung mga gustong umorder nito, nandyan yung link, Shopee link dyan sa video description, nasa comment section, and Shopee page. At kung saan pang page mabibili to mga alien, nandyan lang. Dito nga pala tayo kay Budget Buys Cavite. Kung gusto nyo bilhin to ng personal dito, pwede nyo puntaan. Ito yung kanilang address. Ayan. And meron din pala ditong home credit. Sa home credit, nagkauta ka nga, nagkabisikleta ka naman. So, ano masama niya dito? 13 kilogram yung timbang niya. 14.5 dati, 14K na lang ngayon. Decals lang yung nabago. Bukod doon, wala na. Hinahanap ko yung Climb eh. Kasi ang description nito, sa ibang mga shop ay T-Reach Challenger Climb. Pero upon checking sa kanyang frame, walang nakalagay na Climb. Siguro, ano na yun, matic na. Pang-akyatan, no? Pang-akyatan ba to? So comment down below. Yung kasi ang nilagay na description sa online. Ito yung isang kulay ng T-Reach Challenger Climb. Yan yung color black. Ayan. Yung black niya ay hindi pala glossy. Ito ay matte type. Ito yung taas niya. Yan yung Challenger. So yan yung available dito na kulay. Size 50 rin yun. Dito lang yan kay Budget Buys Cavite. Dalawang black. At isang black and isa namang color silver. Ito.